Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 21, talatang 1, patuloy. Nang magkagay na paraon si David sa Nob kay Ahimelech na saserdote, at sinalubog si David ni Ahimelech na nanginginig, at sinabi sa kanya, bakit ka nag-iisa at walang taong kasama ka? At si David ay nagsabi kay Ahimelech na saserdote, inutusan ako ng hari ng isang bagay, at sinabi sa akin, huwag maalaman ng sino man ang bagay na aking sinusugo sa iyo, at ang aking iutos sa iyo, at aking inilagay ang mga bataan sa gayo't gayong dako. Pagpapala po sumating sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Dire-diretso na po ito, mga kapatid. Magsasawa po kayo sa akin ngayon. Ako lang po kasi naiwan po at ang kapatid na Ramin. Tapos po yung apat po na ating po mga kasamang pastor po ay nasa Apia at Calawis. Ayan. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi ko po schedule ulit ngayon. Nung nakaraan, hindi ko rin po schedule. Pero po nung tinalaki natin yung iglesia, yun, schedule ko po yun. Natapat po third Sunday. So sunod-sunod po. Tapos, bale, third Sunday ko ngayon sa Kupang na dire-diretso na po yung tungkol. Tapos dalawang gabi, unang gabi kay Sister Cynthia, tapos sumunod na gabi kay Sister Nori. So talagang hindi po tayo maubusan, mga kapatid, ng ano ngayon, ng mga pag-aaralan po sa Biblia. At gaya po ng ating ginagawa, mga kapatid, tutuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral po sa aklat ng unang Samuel. Tayo po ay nasa chapter 21. Ito po ay 15 talata lamang. Kukuhanin po natin yung sustansya po ng mga talatang ito. Ang pamagat, Lessons of Faith on God's Mercy. Yan. Aral ng pananampalataya sa awa at kahabagan ng Panginoon. So kanina ang pamagat ng pinag-aralan, God's Presence. Ngayon naman po ay God's Mercy. Pagkaganda po ng pinag-aralan natin, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin ng patuloy na pagsama ng Panginoon sa ating buhay. Nararamdaman niyo po ba yung mga kapatid? Amen. At gayon din, sabi po ng dalawa nating pastor na nawalan po ng mahal sa buhay nung nakaraan, basta nandyan kayo, mga kapatid, na kasama namin. Ang ibig sabihin po nila doon, mga kapatid, doon ang Panginoong Diyos, hindi po natin nakikita ng mukhaan, pero sumagitan ng yakap ng mga kapatid na yayakap tayo ng Panginoon. So magitan po ng yakap ng ating mga mahal sa buhay, ito po ay paraan ng Diyos upang tayo yakapin niya. So hindi po na, sabi nila, hindi nila nararamdaman ng kalungkutan kung kayo'y kasama nila. So kung tayo'y kasama nila, mga kapatid. So ating pundamayan po yung ating mga kapatid na nawalan po ng mahal sa buhay, at sila po ay pinagpahinga na po ng ating mahal na Panginoon. Maganda rin po ng araw ngayon, mga kapatid, upang tayo ay muli ay makapakinig ng salita ng Panginoon at ating alalahanin at damahin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa ating mensahe sa chapter 21 na may pamagat po na sa God's Mercy, ito po yung panahon, kung reviewin po natin sa chapter 20, natatandaan niyo po itong si David ay nagpasimula na pong tumakas mula sa tatangka na pagpatay ni Haring Saul sa kanya. Bagaman po itong si Jonathan ay anak ng hari, tapos pinili ni Jonathan na protektahan si David sa magitan ng pagbibigay sa kanya ng babala at sabihin, tumakas ka na. Kung tutusin nga, gaya ng pinag-aralan natin, kung si Jonathan po ay anak ng hari, siya ay prinsipe. So kung siya ay prinsipe, pag namatay si Saul, sino susunod na magiging hari? Si Jonathan. Pero hindi niya piniling maging hari o sumunod na maging hari. Ang tinignan niya ay si David na magiging hari na pinahiran ng langis ng Panginoon. Pinatakas niya ngayon po si David. Sa chapter 21, kung makikita niyo, David and the Holy Bread. Naparoon si David sa Nob, tinulungan siya ni Ahimelech. Si Ahimelech po, ito yung pangalan, siya po yung saserdote nung panahon noon, nung ni David na nagpunta siya sa tabernakulo, sa Nob. Siya po yung, kumbaga, siya yung head ng, ng mga saserdote ron upang kausapin. Pagpunta niya, sabi, nang magkagay na paroon si David sa Nob, kay Ahimelech na saserdote, at sinalubog si David ni Ahimelech na nanginginig. At sinabi sa kanya, bakit ka nag-iisa at walang taong kasama ka?
nanginginig si Ahimelech nung nakita si David. Alam niyo po kung bakit? Kasi si David, manugang ni Saul. Tama po ba? Kung si David ay nagpunta sa kanya, kilala niya si Saul na hari na medyo ano yung isip, paiba-iba. Naku, nandito si David. Eh, di ba may tangkang pagpatay si Saul kay David? Mapapahama kami nito. Ba't ka nagpunta rito? Parang gano'n yung ano niyan. Yung pakiramdam ni Ahimelech. Pagka nandito nag-iisa, wala kang kasama. At si David ay nagsabi kay Ahimelech na saserdote, eto naman, sabihin natin nagsinungaling si David. Sabi, inutusan ako ng hari ng isang bagay at sinabi sa akin, huwag maalaman ng sino man ang bagay na aking sinusubo sa iyo at aking inutos sa iyo at aking inilagay ang mga bataan sa gayong dako. Sabi niya kay Ahimelech, sinugo ako ng hari pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan. Basta yung mga bataan ng hari, pinapapunta-punta niya kung saan ako, nandito ako sa iyo ngayon. Yan. Pero totoo, ano pong ginagawa ni David? Nagtatago. Yan. Tres, ngayon nga, anong mayroon ka sa iyong bahay? Bigyan mo ako ng 5 tinapay sa aking kamay o anumang mayroon ka. So, anong palagay niyong nararamdaman ni David ngayon? Ang unang bungad niya kay Ahimelech, anong meron ka dyan? Meron ka bang 5 tinapay? Bigay mo sa akin. Sumagot ang saserdote kay David at nagsabi, walang karaniwang tinapay sa aking kamay, ngunit mayroong banal na tinapay. Kung tiisin ang mga bataan ay napakalayo ng 5 lamang sa mga babae. Tingnan niyo mga kapatid, balikan natin yung pinag-aralan natin sa salitang banal. Ito ay isang pamamaraan upang patunayan natin yung salitang banal, hindi perpekto. O ibig sabihin ng banal, ibinukod. Tingnan niyo. Yung iba ayaw sabihin siya ay banal kasi akala nila sa salitang banal, hindi nagkakasala. Yung tinapay ba, magkakasala yun? Pwede bang magkasala ang isang tinapay? Kasi wala naman siyang buhay. Pero bakit tinawag sa 3? Ay, sa anong talata na to? 4. Pakilagay po sa 4. Tingnan nyo to. Ngunit, mayroong banal na tinapay. Ano ibig sabihin ng banal na tinapay? Tinapay na ibinukod. So pag sabing banal na tahanan ibinukod, hindi yan pangkaraniwang tahanan. So itong tinapay na to, ang sabi kasi, sa una, sumagot ang saserdote kay David at nagsabi, walang karaniwang tinapay sa aking kamay. So walang ordinaryong tinapay. Ang meron lang, banal na tinapay. Ano ibig sabihin ng banal? Binukod. Yan. So kayo ba banal, mga kapatid? Amen. Binukod po kayo. Iba pang pakahulugan sa salitang banal, kakaiba. Hinirang. So kayo iba kayo sa sanglibutan. Kaya kayo banal. O, itong tinapay na to iba. Alam niyo po, ibig sabihin kasi ng tinapay na ito, bibigyan po natin ng background ng pagsumandali bago natin tuloy mensahe. Sa aklat po ng Exodo 25, talatang 30, pakilagay po. Ang tawag po dito sa English, showbread. O sa ibang salita, bread of the presence. Sa ibang salita, bread of the face. Kasi po itong tinapay po na ito ay may bilang na 12. Sa templo o sa tabernakulo, ilarawan natin, mula dito sa platform na yan ng simento, yung kung saan tumatayo yung mga batang umaawit. Isipin nyo dyan, may harang na tela. Yung tela, makapal po yun, mga 7 inch to, basta mahaba, makapal siya. Etong loob na to, tinatawag na Holy of Holies. Tinatawag na kabanal-banalan. So itong punto, banal. Pero ito, bukod sa ito yung banal, o ibinukod, mas binukod pa to, yung pwesto na to. Sa labas dyan, makikita dito sa kanan nyo, dito, yung manora, o tinatawag na Candelaria, yung ilawan na may 7 ilaw. Dito naman, o doon yata 12 ilaw, basta ilawan dito. Dito sa kaliwa naman, nandiyan naman yung mesa na mayroong nakapwesto na 6 at 6 na tinapay. Sumisimbolo po sa 12 lipi ng Israel. 6 na tinapay at 6 na tinapay. Tingnan niyo po yung nakasulat.
At ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. Bread of the presence or bread of the face, nakaharap. Sa iba namang salita po niyan, show bread. Tinapay na inihaharap sa Panginoon. Ano po ang ibang detalye niyan sa Levitico 24:5? Pakilagay po. Para meron may idea tungkol po dun sa tabernakulo. Sa Biblia, meron pong dalawang klase ng tinapay sa loob ng tabernakulo. Yung tinapay na nasa loob ng dakong kabanal-banalan, doon po sa tinatawag na Ark of the Covenant o yung tinatawag na ano yung sa Tagalog, Ark of the Covenant? Kaba ng tipan. Ano yung laman ng kaba ng tipan na tatlo? Tungkod ni Aaron na nagbulaklak, yung 10 utos, yung 2 tablets of stone, at yung pangatlo, yung mana. Yung tinapay po yun. Yun po, naaalala nyo, nung ang Israel ay napunta sa ilang, binigyan sila ng pugo at mana. Kumuha sila ng sample doon at inilagay po doon sa kaba ng tipan. Ang pangalawang uri ng tinapay na nasa loob ng tabernakulo ay yung nandoon naman sa showbread. Maliwanag po, yung nasa showbread, nung pumasok si David doon sa tabernakulo, ang sabi ni Ahimelech, so bago po yun, ang sabi ni Ahimelech, wala akong pangkaraniwang tinapay, ang meron lang yung banal na tinapay na nandoon. At hindi po yun pwedeng kainin ng pangkaraniwang tao. Ang kumakain lang po noon ay mga saserdote. May araw po na yun itatanggalin dahil tapos na, kumbaga sa atin, may expiration. Tatanggalin, papalitan ng bagong tinapay. Yung tinanggal, yun na yung kakainin ng saserdote. Saserdote lang ang pwedeng kumain nun. Yun po ang batas. Tingnan niyo po yung Levitico. At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niya ng 12 munting tinapay. Take the 2 ikasampung bahagi ng isa't ipa ang bawat munting tinapay. At ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay, at sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan upang ito'y maging paalaala na tinapay na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Next. Sa bawat Sabat ay aayusin palagi ang tinapay sa harap ng Panginoon sa ganang anak ni Israel na pinakatipang walang hanggan. So tandaan niyo mga kapatid, kailan po ito inilalagay? Sa Sabat. Kakainin lang po ito, pagpapalitan na, tingnan niyo po yung 9, at magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak at kanilang kakainin sa dakong banal, sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Pag yun po ipapalitan, bibigyan na ng bagong tinapay, 6 na hanay, 6 and 6. Saka lang po yung kakainin ni Aaron at ng ibang saserdote. Sa araw po ng Sabat. Yan. Tandaan niyo po yun kasi babalikan po natin yun mamaya sa bagong tipan. So balik po natin doon sa 21 ng unang Samuel. Ang sabi po dito, sa 4, sumagot ang saserdote kay David at nagsabi, walang karaniwang tinapay sa aking kamay, ngunit mayroong banal na tinapay. Kung disin ang mga bataan ay napakalayo lamang sa mga babae. Itong si Ahimelech sabi, pwede kitang pakainin. Pero sana, napakalayo kayo sa mga babae. Ano po ibig sabihin nun? Si David at yung kanyang mga kasama, papayagan kung hindi kayo sumiping sa mga asawa nyo nung bago itong araw na ito. Kasi bawal talaga yan eh. So itong si Ahimelech, nagkaroon ng, alam nyo yung tinatawag na bagaman bawal, kainin ito ng hindi saserdote. Dahil si David, di naman saserdote, gutom na eh. Tama po ba? Gutom na eh. So, sige, pero kailangan banal kayo. Sabihin, naging kakaiba-iba kayo o naging bukod kayo sa ibang tao, hindi kayo sumipin sa mga babae, sa mga asa-asawa nyo. Ano sagot ni David? Sumagot si David sa saserdote at nagsabi sa kanya, sa katotohanan ng mga babae ay nalayo sa amin na mahigit kumulang sa 3 araw na ito. Nang ako'y lumabas ang mga daladalahan ng mga bataan ay banal. Bagaman ng isang karaniwang paglalakad, gaano pa kaya kabanal ngayon ang kanilang mga daladalahan? Sabihin, matagal na kaming wala sa mga sa asawa.
bukod kami ngayon, napabukod kami sa kanila. Banal. Sa gayoy, binigyan siya ng saserdote ng banal na tinapay sapagkat walang tinapay roon, kundi tinapay na handog na kinuha sa harap ng Panginoon upang lagyan ng tinapay na mainit sa araw ng pagkuha. Ayan. So, binigyan siya. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ito yung unang bahagi ng chapter 21 kung saan si David ay kumain ng showbread. Ayan. Kasi po, ang chapter 21 ay nahati po sa 3 bahagi. Ito naman yung pangalawang bahagi. At ang mga lalaki sa mga lingkod ni Saul ay naroon ng araw na iyon na pinigil sa harap ng Panginoon at ang pangalan ay Doeg na Idumeo. Meron daw isang lalaki na Idumeo na ang pangalan ni Doeg. Tingnan niyo po ito. Ito mga kapatid, itong Doeg na ito ay naniniwala ako napakasama nito, itong Doeg na to. Sa susunod na mga kapitulo, makikita niyo kung bakit sinabi ko napakasama nito. Isang letra na lang ang pagitan. Aso na to eh. Tingnan niyo. Tanggalin mo lang yung E. He's a dog. Parang literal. Ganun siya kasama. Isang letra lang ang pagitan. Parang lang siyang aso. May ginawa po siyang kasalanan na hindi maisip ng ibang tao pero naisip nito yung ganung klaseng kasamaan na ginawa. So meron daw isang tao o isang lalaki na lingkod ni Saul na paroon o naroon ng araw na yaon. Nagpunta si David sa tabernakulo, tapos nandoon din ito si Doeg. At sinabi ni David kay Ahimelech, wala ba sa iyong kamay na sibat o tabak? Sapagkat hindi ko nadala kahit ang mga tabak o ang mga sandataman, dahil sa ang mga bagay ng hari ay madalian. Sabi ni David, tandaan niyo ito ha, ano hinihingi ni David kay Ahimelech? Sabi niya, wala ka ba sa iyong kamay na sibat o tabak? Ang hinihingi niya una, sibat. Ano po yung sibat? Yung parang tubo o isang diretsyo na may tuloy sa ibabaw. Isipin yung panungkit ng panungkit ng sinampay. Pero medyo mataba. Tapos may patalim sa ibabaw. Yun, sibat. Sa ibang salita, spear. Yun ang una niya hinahanap, sibat o tabak. Sapagkat hindi ko nadala kahit ang mga tabak o ang aking mga sandataman. Kasi daw yung lakad daw niya madalian. So sabi ni, dahil may idumita doon, dumayan si Doeg, naghanap ngayon ng sibat itong si David. At sinabi ng saserdote, ang tabak ni Goliath na Pilisteo na yung pinatay sa libis ng Ela, narito, nabibilot ng isang kayo sa likod ng epod. Kung iyong kukunin niya kunin mo, sapagkat walang ibang liban yaon. At sinabi ni David, walang gaya niyaon, ibigay mo sa akin. So ang ibinigay sa kanya, yung tabak ni Goliath na nakuha niya nung natalo niya si Goliath. Alam niyo mga kapatid, sa isang labanan noon, meron tinatawag na self-trophy ang mga mandirigma. Ang isang self-trophy nila pag nananalo, alam niyo ano una? Ulo. Pag natalo mo yung kalaban mo, anong trophy mo? Di ba pinugutan niya si Goliath? Kinuha niya yun, iniharap niya yun kay Saul. So yung trophy na yun, kay Saul na. Dahil siya yung hari, inialay niya yun doon. Yung isang trophy na nakuha niya, yung sandata ni Goliath, yung sword niya. Ngayon, ang ginawa ni David, nung nakuha niya na yun, ayon sa pag-aaral, inihandog naman niya sa tabernakulo. So pagpunta ni David, naghahanap siya ng sandata o ng sibat. Ang ibinigay sa kanya, yung espada rin mismo ni Goliath. Wala daw kagaya nun. So yun ang kinuha niya. Yun naman yung pangalawang bahagi ng chapter 21. Unang bahagi, yung pagkain ni David at ng kanyang mga bataan ng showbread. Ang pangalawang bahagi, yung pagkuha ni David ng espada o ng tabak ni Goliath. Dahil ulit niya mga kapatid, dalawa. Pangatlong bahagi, verse 10. At tumindig si David at tumakas ng araw na iyon dahil sa takot kay Saul at naparoon kay Akis na hari sa Gat. Itong medyo kakaiba naman mga kapatid. Verse 10. Tingnan niyo po ulit. Asan yung verse 10? Pasuyo nga po.
Sabi, tumindig si David, tumakas ng araw niya yun dahil sa takot kay Saul at naparoon kay Akis na hari sa Gat. Natatandaan nyo, si Goliath ay taga saan? Gat. Ayun po, Gat. Si David nang tumakas, nagpunta sa Gat. Problema po ba yun? Tingin nyo? Yung bayani ng Gat, na si Goliath, sino pumatay? Si David. Si David magtatago doon sa lugar ng kababayan ni Gat. Tingin nyo, kaya nyo yun? Magtatago kayo sa kapamilya ng kalaban nyo? Well, siguro iniisip ni David, sa lahat siguro ng lugar na pwede akong puntahan ni Saul, hindi niya iisipin dito ako pupunta kasi kalaban ko rin ito eh. Tama ba? Pwedeng ano yun, pwedeng anggulo. Nga lang, hindi lang natin alam kung alam ba ni David na taga doon si Goliath. No? Pwede rin eh. Pangalawa sigurong dahilan, hindi niya alam na taga doon si Goliath. Unang dahilan siguro, iniisip siguro ni David, hindi ako pupuntahan ni Saul dito. Or, hindi niya talaga alam na taga doon si Goliath na pinuntahan niyang lugar sa Gat. At sinabi ng mga lingkod ni Akis, mga kapatid, nga pala, si Akis, saan yung pangalan? Verse 11. Si Akis ay yung leader o yung pinuno o sabihin nating hari sa Gat. Akis po yung pangalan niya. Pag may nabasa po kayo, kagaya nung nasa chapter 34 ng awit, pakilagay. Sabihin po kasi ng ibang mga nagbabasa ng Biblia may contradiction. Chapter 34 po ng awit, maalala lang po natin. 34, yan, 1. Dito po, mas maganda kasi sa Bible eh. Pag tinignan niyo po doon sa pamagat po niyan, si David daw ay napunta sa lugar ni Abimelech sa Gat. Yung Abimelech po kasi is the title of Akis. Parang ganito. Ang tawag po sa pinuno ng Roma, Cesar. Hindi po niya pangalan yun. Si Augustus Cesar. Si Julius Cesar. Sa Egypt naman, Paraon ba ay pangalan? Hindi. Yung Paraon, titulo ng hari ng Egypt. Sinasabing si Ramses ay hari. So si Ramses ay tinatawag na Paraon. Sa Gat, si Akis ay tinatawag na Abimelech. Abimelech po ang tawag sa hari ng Gat. Maliwanag mga kapatid? Para sa atin, hindi po hari ang tawag sa atin. Ang tawag sa atin, Pangulo o Presidente. Maliwanag po? So baka kasi yung ibang nagbabasa, mga hindi po talaga nagbabasa ng tuluyan, sabihin may po yung chapter 21 ay chapter 31 at chapter 34 ng awit ay may contradiction. Hindi po. Si Abimelech at si Akis, iisa po yun. Dahil Abimelech ang titulo ng isang hari ng Gat. So nung nagpunta siya sa verse 11 man, 21:11, at sinabi ng lingkod na si Akis sa kanya, hindi ba ito yung si David na hari sa lupain? Hindi ba pinag-aawitan siya sa mga sayaw na sinasabi, pinatay ni Saul ang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Nakarating sa kanila yung balita na si David, ito na yung tinatawag na nga siyang hari, si David na hari sa lupain. Talagang kalat na sa kanila na si David ito. Ano ginawa ni David? At iningatan ni David ang salitang ito sa kanyang puso at natakot na mainam kay Akis na hari sa Gat. Kung kayo'y masugid na nakikinig po sa pag-aaral natin kanina, may nabanggit po tayo sa ang ating lingkod na tagapagturo kanina tungkol po sa takot na nangyari kay David. At natakot na mainam kay Akis na hari sa Gat. At kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila at nagpakunwaring ulol sa kanilang mga kamay. At nagguhit sa mga pinto ng pintuang daan at pinatulo ang kanyang laway sa kanyang balbas. So si David, nung nalaman niya na nakilala ko nitong mga taga-Gat. Ano ginawa ni David? Nagbaliw-baliwan. Yung kamay niya, ginaganon niya sa mga dingding, sa mga pintuang daan ng Gat.
Tapos yung laway niya, pinatulo niya na ano. Alam niyo ba yung asong ulol? Nakakita na ba kayo nun? Di ba ganun yung itsura? Ganun ginawa ni David. So si David pala, bukod sa siya isang manunugtog, musician, warrior, best actor din. Tsaka convincing. Kaya niyo yun mga kapatid. Yung magbaliw-baliwan, sa mga babae yan, meron daw dyan kaya magsisa eh. Sisa, Basilio, Crispin, ay, uso yun eh. Pero bihira yung convincing. Mahirap. Pero may iba naman, hindi pa umaarte, mukhang convinced na talaga. Mukhang sisa na daw talaga. Ayan, si David, tira nyo nangyari. Nang magkakayo'y sinabi ni Akis sa kanyang mga lingkod, narito, tingnan nyo ang lalaki ay ulol. Ano ibig sabihin? Bumenta. Diba? Ang ginawa ni David, nagkunwari ulol, at naniwala sa kanya si Akis. Sabi, ba't tingnan niyo yung lalaki ay ulol? Bakit nga ninyo dinala siya sa akin? Verse 15, huling talata ng chapter 21. Kulang ba ako ng mga ulol na inyong dinala ang taong ito upang maglaro ng kaululan sa aking harapan? Papasok ba ang taong ito sa aking bahay? Sabi ni Akis, ang dami ko ng mga constituent na ulol, dadagdagan niyo pa? Ipapasok niyo ba sa bahay ko yan? Kung titignan niyo yung chapter 56 naman ng awit, kahit hindi niyo na po ilagay, kasi hindi rin makikita yung pamagat dito eh. Si David, ang nangyari po dyan, nahuli rin talaga siya, nabilanggo siya ng mga tagagat, at napawalan din po siya. So, yung sabihin, napaniwala niya yung mga tagagat na siya po ay ulol. So, ito na po yung mensahe natin mga kapatid. So, ang first part, kumain siya, ang taga niya kasama ng showbread. Pangalawa, kinuha niya yung tabak ni Goliath. At ang pangatlo, siya'y nagpakunwaring ulol sa harap ni Akis sa lugar ng Gat. Yan po yung tatlong bahagi po ng chapter 21. Ito pong showbread sa first part, yung tinatawag ni Lechem Hapanim. Lechem Hapanim na tinatawag po sa Hebreo o showbread. Alam niyo po ba, ito po ay na-mention din sa aklat po ng Mateo Kapitulo 12, talatang 1. Pakilagay po. Nang ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa triguhan, sabi po doon, ng panahon yun ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat. Tandaan niyo ng araw ng Sabat, sa bukiran ng trigo, ay nagutom ang kanyang mga alagad na nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at nagsikain. Datapag pagkakita dito ng mga Pariseo, ay sinabi sa kanya, tingnan niyo ang ginawa ng mga alagad mo, ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Ano po ang batas sa Sabat? Bawal gumawa, bawal kumilos. Ano ang ginawa ng mga alagad mo? Nagsikitil ng trigo. Actually, nung panahon na ito sa history, hindi na po sa Biblia, yung talagang pagtinignan niyo yung history book, ang mga Pariseo gumawa na ng maraming mga aral tungkol sa Sabat. Bawal bawal ang ganito, kahit yung pustiso mo mahulog, bawal mong pulutin kasi gumawa ka nun. Antayin mo na yung kinabukasan bago mo pulutin yung pustiso mo. Bawal magpulot ng kahoy. Ang pwede mo lang lakarin hanggang ganito kahaba lang. Pag lumampas ka pa ron, nagtrabaho ka na. So, makakatulad ka na rin dahil bawal talaga sa Sabat. Yung magkiskis ka ng trigo, kasi hindi ba ang trigo parang palay, kailangan kisisin mo para makuha yung bigas. Yung trigo, ganun din. So, pag nagkiskis ka ng trigo, equivalent, nagtrabaho ka. So, hinahatulan ng mga Pariseo, itong si Jesus, at ang kanyang mga alagad, tumatrabaho kayo sa araw ng Sabat. Bad yun. Sabi nilang ganun sa Panginoon, di ba? Hindi pwede yun. Datapot sinabi sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Ang ganda ng sagot din ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo. Sabi niya, hindi ba datapot sinabi niya sa kanya, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David? Parang ganito mga kapatid, nag-argumento, ang sagot ni Jesus, di ba kayo nagbabasa ng Bible? Yung mga Pariseo, pag sinabi natin Pariseo, mga kapatid, ito yung mga nagsasabing sila yung mga banal na tao, na sila yung mga saserdote, na nag-ano ng kautusan, na nag-aalaga, nag-iingat ng kautusan. Yan ang ginagawa lang yan.
tignan at ituro ang kautusan. Mga banal na tao daw yung mga yan. Tapos sabihin sila ni Jesus, di ba kayo nagbabasa ng Bible? O, di ba? Parang insulto sila doon, na-insulto sila doon. Nang sila'y nagutom at ang mga kasamahan niya. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay yung nasa chapter 21 ng unang Samuel. Na si David, nagutom yung mga kasama niya, kumain ng showbread sa araw ng Sabat. Bawal kasi kainin yun. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Sa buhay na ito, meron tayong mga prinsipyo na dapat po ay mga prinsipyo na dapat nating isaalang-alang ayon po sa kautusan, lalo sa bagong tipan. Ano po yun? Ang sabi, mercy provides what the law forbids. Ang awa daw ay mas mahalaga kasi pamagat natin God's mercy. Ang habag o ang awa ay mas maigi kaysa yung tinatawag natin na kautusan. Tignan nyo, anong kautusan? May mga, alam nyo, may mga mangangaral. Pag utos, hindi mo dapat suwayin. Utos o hindi? Pwede ka bang sumaway sa utos? Sasabihin nyo, hindi. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ba ganin nyo nabasa ang ginawa ni David? Ibig sabihin ba si David sumaway sa utos? Sumaway, hindi. Di ba bawal kumain ng showbread, pang saserdote lang yon? Ba't kinain ni David? Sumaway ba sila sa utos? Sumaway. Pero ano ang naging mas mahalaga? Yung awa. Mas mahalaga yung awa. Sabi po dun sa ibang talata sa bagong tipan, pag-ibig ang susi ng lahat. Ano mas mahalaga? Utos o pag-ibig? Pag-ibig. Gutom na eh. Ano yung isipin mo? Bawal to, Sabat. Gutom yung kapwa mo. Ano sabi ng Panginoon? Mahuhulog na yung tupa o yung kambing o yung alaga mo sa hukay. Araw ng Sabat, utos, bawal magtrabaho. Mahuhulog na yun. Pupulutin niyo o hindi? Pupulutin. Bakit? Ano mas mahalaga? Buhay o kautusan? Buhay. Yung mga alagad, gutom na eh. Oh. Ano mas mahalaga? Pag-ibig o awa. Diba? Pero hindi po ibig sabihin nga abusuhin niyo yung talata, mga kapatid. No? Kasi may mga bagay naman na tinatawag na disiplina. Bakit di ka nakadalo? Nagutom po ako, kumain ako eh. Sabi niyo kasi mas mahalaga yung gutom kaysa dun sa utos na tumalo. Hindi po ganun, mga kapatid ha. Huwag niyong gamitin palusot naman ng salita ng Diyos. Paano nyo yun magagamit sa panong sitwasyon? Alam niyo yung mga sasakyan, yung hindi nyo kayang buksan ng pinto kasi nakalak sa loob, tapos may bata sa loob, nasusunog yung sasakyan, pwede ba kayong magbasag ng sasakyan ng iba? Di ba may batas bawal? Property yun, damage to property ang kaso nyo. Pero ano mas mahalaga, yung sasakyan o yung buhay? Pasagin niyo yung salamin, makuha niyo yung bata. Eh kung sumabog yun, patay yung bata. Halimbawa, nasusunog yung bahay, natrap yung tao sa loob, yung bintana na lang pwedeng daanan, sa lagay, iisipin nyo pa, damage to property pag binasag ko yung salamin? O mas mahalaga yung awa mo at bigyan mo ng pagpapahalag yung buhay na nasa loob para mailigtas sa ganung pagkakataon. Pero huwag yung gagamitin na, nagugutom po kasi ako eh, kaya hindi po ako naka-attend eh. Di ba mas mahalaga yung buhay? Di po ba kayo naawa sa akin? Hindi po ganun paggamit po ng banal na kasulatan, mga kapatid ha. Ang ibig sabihin po nito, ayon sa sitwasyon, pag tinatawag na life and death po mga ganyan, nagugutom na eh. Pangalawa, binubuwag ng Panginoong Hesukristo yung kasabihan ng mga Pariseo na ang tao ay nilikha para sa Sabat. Hindi po. Ang araw ng pamamahinga ay nilikha para sa tao. Pangatlong punto, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na makapangyarihan. Siya ang lumikha ng Sabat. Siya ang masusunod, hindi yung batas. Pag sinabi ng Panginoong Hesukristo, kanino ka susunod? Sa Kanya. Siya yung gumawa ng batas. Sino mas mahalaga, yung batas o yung gumawa ng batas? Ang Panginoong Hesukristo. So doon ka susunod. Ano pa ang sabi niya? Verse 4. Kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog
at hindi matuwid na kanin niya ang mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang. Hindi ba ganinyo nabasa ang kautusan kung paano ang araw ng Sabat ay niwalang galang ng mga saserdote sa templo ng Sabat at hindi nangagkakasala? Kita nyo, si David at ang kanyang mga kasama hindi nangagkasala ng araw na yaon. Verse 6, datapos sinasabi ko sa inyo na dito'y may isang lalong dakila kaysa templo. Ano yung mas dakila kaysa sa templo? Datapot kung nalalaman ninyo kung anong kahulugan nito, verse 7, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. So yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo na kumakain sa Sabat, hindi po kasalanan yung kanilang ginagawa. Kasi ang mahalaga, habag kaysa hain. Naalala nyo kay Saul? Oh. Habag ang gusto ng Panginoon, pagsunod kaysa hain. Verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sabat ang susunod sa Panginoon, hindi ang Panginoon ang susunod sa Sabat. Dahil yun, mga kapatid. Sabi, God's mercy over rituals. Paano nangyayari yun? Bawa, tayo nagkakatipon, pagsamba. Maawit tayo sa Panginoon. Mahalaga ba pag-awit, mga kapatid? May hinimatay. Papansinin nyo, hindi. O sabi nyo, maawit ko eh. Hindi po ganun. Nagkahain ka nga ng pag-awit, pero may hinihimatay na kailangan mong atendan. Habag ang ibig ko at hindi hain. Tandaan nyo yung mga kapatid. Diba? Pagka ang Panginoon nagsabi na siya ang Panginoon ng Sabat, Diyos yun, kasi ang gumawa ng Sabat ay ang makapangyarihang Diyos sa lumang tipan. Siya rin po yun nasa bagong tipan. Isa pang paraan ng pagtingin sa kadyusan ng Panginoong Jesucristo. Pangalawang punto, o bago tayo umalis, mga kapatid, sabi po doon sa Hosea 6:6, kasi sabi dito sa 7, habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi ba ganinyo nabasa ang kautusan? Sa Hosea 6:6, may nabanggit din po dito. Ang sabi, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain, at ang pagkilala sa Diyos higit sa mga handog na susunugin. So kahit sa aklat ng Hosea sinasabi, ang gusto ng Panginoon ay habag. So ang pamagat natin, God's mercy. Ang gusto ng Panginoon, kahabagan. Minsan na siniisip ng tao yung iisipin ng kanyang kapwa-tao. Ganito yun. Di ba Kristiyano ka? Opo, Kristiyano. Di ba ang gawain nyo alas 7? Ba't nandito ka pa? Ganun. Ba't nandito ka pa? Hindi niya alam, may tinutulungan pala. On the way, may tinulungan pa palang tao. Ay, wag lang natin judges, bakit na late eh. Hindi nyo alam, may tinulungan pa palang tao kasi haharap sa Panginoon, tapos may nilampasan na hindi niya kinahabagan. Anong kabuluhan ng pagsamba mo, may iniwasan kang dapat mong tulungan? Diba? May nasiraan bigla, nandoon ka, may hinimatay o kung kailangan mong alalayan. Malilate na ako eh. Mas mahalaga yung ritual eh, o yung mga palatuntunan eh. Ang ginawa mo sa maliliit na to ay sa akin mo ginawa. Paano ka harap sa Panginoon? Iniwasan mo yung kapwa mong nangangailangan. So yun ang pinaparating po ng unang bahagi ng chapter 21 o God's mercy. Sabi po doon sa unang Samuel, kapitulo 21, kumain yung mga si David at ang kanyang mga kasamahan. Hindi po sila nagkasala. Pangalawang punto. Ito mga kapatid, maganda po itong punto na ito at madalas ito nalalampasan pag pinag-aaralan po yung history. Ang sabi po dito sa verse 7 to 9, si Saul, meron siyang isang lalaki na nandoon din sa templo, si Doeg. Nung nakita ito ni David, wala ba kayo ritong sibat? Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Mukhang alam niya, delikadong tao ito eh. Kayo po ba mga kapatid, naglalak ba kayo ng pinto ng bahay nyo? Gate? Bakit po? Pagkagabi, bakit? Kasi last time we checked, there are criminals out there. Diba? Hindi ibig sabihin na, ganito, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, nung aalis na siya,
Sabi niya sa mga alagad, nung una, sabi ko sa inyo, huwag kayong magdadala ng mga lalagyan ng pananalapi. Huwag din kayo magdadala ng tabak. Nung ang Panginoong Jesus nagbibili na sa kanila, ang Panginoon, babalik sa kalalagayan ng una, meron pa kayo diyang tabak? Meron po, dalawa. Okay na yan, meron na kayong dalawa. Ano ibig sabihin? Hindi masama yung meron kayong kahandaan sa inyong sarili. No? Kasi nag-iingat tayo eh. Sabi, mag-ingat nga eh. Huwag din tayong naniniwala kayo, may mga taong talagang hindi naman talaga niya gusto magnakaw. Pero pag tindi ng pangangailangan at may nakaumang, minsan nagdidilim yung paningin, huwag natin silang bigyan ng spark ng ng motibo. Sabi nga nung nagtatrabaho nga ako, kayo yung mga cellphone nyo, pag nag-time in na kayo, nung nasa fast food po ako, pag nag-time in na kayo, ilagay nyo yung cellphone nyo sa locker. Huwag dito sa harap ng countertop ng Burger King ako nun eh. O Greenwich. Huwag dito sa harap. Bakit? May posibilidad ba yun na mawala? Meron. Pag kasi may pangangailangan yung tao, minsan naisip niyan, eto may sagot ng Diyos sa hiling ko. Minsan may ganun eh. Di ba? So dapat, iingatan mo rin yung gamit mo. O bakit ba kayo naglagay ng pinto sa bahay nyo? Bakit kayo may pinto? Bakit kayo may bintana? Naniniwala ba kayo lahat ng tao walang walang gagawa? May camera na nga, may CCTV na nga eh. Di ba, may gwardiya na nga eh, pinapasok pa yung bangko eh. Kasi meron talaga. Hindi naman natin iisip na may nag-isip tayo ng masama sa tao, pero sabi, mag-iingat kayo. Si David man, naghanap ng sibat. Bakit? Nais niyang ipagtanggol din yung kanyang mga kasama dahil kilala niya itong si Doeg. Sa susunod na kapitulo natin, chapter 22, malalaman niyo kung anong ginawa po niya. Pero niyo mga kapatid, sabi po dun sa pinag-aralan natin kanina, pumapasok din kasi minsan sa isang tao yung tinatawag na takot. Kayo din po ba na malamang pumapasok din? Nung si David ay natakot, ano hinanap niya? Sibat. Ano binigay sa kanya? Tabak. Tabak ni Goliath. Anong kahulugan kaya po nun? Sa awa ng Panginoon, alam nyo mga kapatid, pag tayo na sa matinding pangangailangan, minsan dumating sa ating panganib, may ibinibigay sa atin ng Panginoon upang ipaalala ang kanyang kaawaan sa bawat isa sa atin. Paanong paraan? Bakit parang ano relate ng tabak? Yung tabak po ay paalala ng last victory ni David nung nakipaglaban siya kay Goliath. Nasa panganib buhay mo, hawakan mo yung tabak. May naaalala ka ba sa tabak na yan? Pag nahawakan ni David, anong maalala niya? Nung araw na ako'y nakipaglaban kay Goliath, nanalo ako, pinotektahan ako ng Panginoon. Nagwagi ako sa tulong ng Panginoon. Ang Panginoon magbibigay sa iyo ng isang bagay na magpapaalala sa iyo ng past victory mo para huwag kang mahiwalay sa kanyang pag-iingat. Minsan, iniisip mo, protektahan mo ang sarili mo kasi may panganib na darating. Pero dapat ang isipin mo, noon pinrotektahan ka ng Panginoon, huwag kang masyadong mag-alala. Hanggang ngayon po, protektahan ka ng Panginoon. Kung sa atin, mga kapatid, nagsasarado tayo ng pinto, lalagay tayo ng gate, tarangkahan, may tali, tapos di naman kayo mananalangin, hindi nyo isipin yung past na pag-iingat sa inyo ng Panginoon, wala pa rin kapanatagan sa inyong puso. Naniniwala kayo? Kahit anong sarado ang gawin nyo dyan, pero wala kayong presence ng Panginoon sa inyong sarili, never na magkakaroon ng kapayapaan ng inyong puso. So dapat sa atin, maibigay sa atin, o dapat hawak nyo na yung paalala ng Panginoon na iingatan kayo ng Panginoon. Sabi ni David, Ahimelech, bigyan mo ako ng sibat. O ito yung tabak. Parang sinasabi ng Panginoon kay David, kung mahanap ka ng proteksyon, alalahanin mo yung ginawa ko sa iyong pag-iingat nung nilabanan mo si Goliath at ikaw ay nagtagumpay.
So sa atin mga kapatid, pag dumadating yung mga pagsubok sa ating buhay, alalahanin nyo yung mga past victory na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Kung noon iningatan ako ng Panginoon, ngayon pa ba ako pababayaan? Hindi. Hanggang ngayon, iingatan ako ng Panginoon. Kung sa mga past na problema mo, sa mga past na hinanakit mo, kalungkutan mo, nalampasan mo yun, ito pa ba ang magpapabagsak sa puso at damdamin mo? Hindi po. Dahil noon, iningatan ako ng Panginoon, hanggang ngayon, iingatan ako ng Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Yun po yung tabak na binigay sa Kanya. Paalala na siya ay nanalo noon sa Kanyang laban. Pangatlong bahagi, verse 10 ng chapter 21. Tumindig si David at tumakas ng araw na yaon. Nagpunta sa Gat. Alam niyo mga kapatid, itong mga bahagi ng talata na ito, maraming nahuhuling mga mananampalataya rito eh. Tingnan niya, assess yourself. Mananampalataya po kayo mga kapatid? Ulitin, kayo po ba ay mananampalataya, Kristiyano? Okay. Pag kayo po ba ay napunta sa lugar na hindi ka pananampalataya, kayo po ba'y umaaktong kagaya rin nila? Kagaya ni David? Si David, nung panahon noon, na siya ay nasa bingit ng pangangailangan, para siya'y makaligtas sa maaring pagpatay sa kanya ng mga kalaban, ano ginawa niya? Nagkunwaring ulol. Ano ibig sabihin niya? Pagka ginamit niya yung kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos, anong gagawin sa kanya ng mga tagagat? Makapatayin siya. Iniwan niya muna yun, nakisalamuha siya, nakiayon muna siya sa sanglibutan. Kayo po ba mga kapatid, pagkasama niyo, hindi kapanalig sa pananampalataya, baka ganun ang ginagawa niyo. Kung ano ugali nila, ganun din kayo. Para lang huwag kayong maging left aside sa kanila. Tama ba? May nangyayari? Kung itong ginagawa nila, yun na rin ang ginagawa ninyo. Huwag lang kayong sabihin nila, eto na naman si killjoy yan, huwag niya nang isama yan. Bilong yan sa atin, pagka ganito ginawa niyan. Para kayo maging bilong sa kanila, kailangan ginagawa nyo rin yung ginagawa nila. Ganun po ba ang dapat? Pag Kristiyano ka, huwag kang makiayon sa sanglibutang ito. Pero anong ginawa ni David? Nakiayon siya, nagkunwaring ulol. Kapatid na Lester, bakit parang masama yata yung halimbawa ang ginawa ni David? Yun po ba yung aayunan namin? Yun po ba yung gagayahin namin na ginawa ni David? Hindi po. Ano ang sinasabi sa atin ng ikatlong bahagi ng kasaysayan ni David? Naalala niyo po yung ating pinag-aaralan kanina? Ano po ang sabi ng kapatid na tagapagturo? When you are on the darkest hour of your life, sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, o bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, si David po, nang sinulat niya yaon, ito po yung sitwasyon niya. Siya po ay nasa libis, nasa gitna ng mga maaaring pumatay sa kanya. One wrong move and you're dead. Ganun po yung si David. Nabilanggo din po siya doon, nahuli siya ng mga tagagat. Maaari na po siyang mamatay. Pero ano sabi ni David? Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Nakaligtas po ba siya doon? Amen. Bakit? Sa awa ng Panginoon. On the darkest hour of your life, hindi ka pa rin pababayaan ng Panginoon kahit minsan nagkakasala ka na. Si David, nagkasala na siya ng panahon na yun. Nasa panahon na siya, nasa bagsak na ang kanyang kalooban. Sukat sumama siya o pumunta siya sa lugar ng kanyang mga kalaban. Sukat baguhin niya na kanyang ugali dahil ang gusto na lang niya survival. Alam niya, nagkakasala na siya. Pero ano ang naging dulot? Ano ang naging mahalaga? Ano ang nagibabaw sa buhay ni David? Yung awa ng Panginoon. Kinahabagan pa rin siya. Tayo mga kapatid, hindi hinihimok na dumating yung pagkakataon na gayahin natin na si David, na siya'y nagkasala, nakiayon sa sanglibutan, hindi hinihimok na tayo makihimok din o makiayon sa sanglibutan. Pero pag dumating yung punto na ikaw ay nasa darkest part of your life, ikaw ay nasa iyong pagkakasala, ikaw ay nasa pagkawala mo sa piling ng Panginoon,
Dadating ang panahon, iaahon ka ng Panginoon mula sa kadiliman kung nasaan ka. Darating ka sa piling ng Panginoon, yayakapin ka ng Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos. Even on the darkest part of your life. Nasa pitch black ka na ng iyong buhay. Wala ka nang makita. May uusbong na liwanag sa iyong puso at sasabihin mo, pupunta pa rin ako sa Panginoon. Mahal pa rin ako ng Panginoon. At ako'y pupunta sa Panginoon, magsasamba pa rin ako sa Panginoon. Kahit anong gawin kong pagkakasala, pilit ako niyayakap ng Panginoon. Ganun ko nararamdaman ang kanyang pag-ibig gaya ng nangyari kay David. May isa pang pagkakasala si David. Nung panahon kay Bethsaida o Bathsheba, nung nagkasala siya sa isang babae, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Niyakap pa rin siya ng Panginoon. Ganun kahabagin ng Panginoon. Sa mga pagkakasala mo, ang nais ng Panginoon, manumbalik ka sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay huwag kang manatili doon sa pagiging tapon mo, kundi ikaw ay manumbalik sa Panginoon. Ang masama lang, abutin ka ng Panginoon na nandoon ka. Ang mahalaga sa Panginoon yung present mo. Kung napakadaming panahon na ikaw ay naging makasalanan, nagbalik loob ka sa Panginoon at doon ka abutin, purihin ng Panginoon na sa paglilingkod ka. Kaya habang ikaw ay may buhay, manumbalik kayo sa Panginoon. Kagaya ni David. Sabi niya dito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Yung pamalo, poprotektahan ka ng Panginoon laban sa masama. Yung tungkod, ia-align ka naman ng Panginoon sa daan na dapat mong lakaran. At sumasayo ang Panginoon na palagi. Kaya ikaw, pilitin mo na manumbalik ka sa Panginoon. At ang Panginoon ay mahabagin. Ang Panginoon ay maawain. God's mercy. Patatawarin ka ng Panginoon. Yayakapin ka ng Panginoon. At nandito ang mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga kapatid sa pananampalataya, bukas ang kamay upang yakapin ang bawat sa atin na nagbabalik loob sa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? So tayo lahat ay maging handa, mga kapatid, na patuloy na tumatanggap sa mga kapatid nating nagbabalik loob. Bakit po? Sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8. Nabanggit po natin ito sa pangangaral natin sa ating sa unang gabi ng ating Sister Nori. Ang isang tao nagmamahal sa kanyang kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, gagawan mo ng mabuti. Amen? Pero ang Panginoon, ano po ang sabi? Tatapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kung tayo umiibig sa kapwa dahil mahal natin sila, kamag-anak natin sila, ang Panginoon iba. Minahal niya tayo samantalang tayo'y makasalanan pa. Ganun kabuti at maawain ng ating Panginoon. Ganun nahabag ang Panginoon. Si David, mga kapatid, sa aklat po ng unang Samuel, bilang isang lingkod ng Panginoon, bago siya ginawang hari, napakadami niyang dinanas na hirap. Simula nang siya'y pinahiran ng langis o binuhusan ng langis, may pagtatangka sa buhay, nagtatago, napunta sa lungga ng kanyang mga kalaban. Pero ano po ang magiging bunga? Siya'y magiging hari pagdating ng panahon. Tayong mga anak ng Diyos, simula nung tayo'y nabautismuhan at tumanggap at naging anak ng Diyos, hindi po natin dadanasin ang isang napakagandang buhay dito sa lupa. Ang asahan nyo, kagaya ni David. Tignan nyo si Job. Ganun din ang dinanas. Dahil po ang mundong ito is not a fair world. Ang mundo pong ito is unfair. Paano pong unfair? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, nung siya'y nagkatawang tao bilang Panginoong Jesucristo, sa sopa ba siya umuupo? Sa malambot na kama ba, namamalagi ang Panginoong Jesucristo? Napakaganda ba ng naging buhay niya bilang tao?
napaka maginhawa, komportable buhay ba? Hindi. Pinako pa nga sa krus eh. Pinalo, nilagyan ng koronang tinik. Komportable buhay ba dinanas niya? Hindi. Kahit yung mga kapatid niya, hindi nga siya pinaniwalaan eh. Sa pasimula eh. Yung ibang tao, tinawag pa siya may demonyo. So hindi maganda. Ibig sabihin, dito sa lupang ito, we are living in an unfair world. Unfair talaga. But we have a fair God. Ang Diyos parehas sa bawat sa atin. Paano po parehas? Kung tayo man ay nagdudusa sa buhay na ito, pagdating ng panahon, pupunta tayo sa buhay na walang hanggan na kasama niya. Dahil ang paghihirap natin sa buhay na ito ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang ibibigay sa atin ng Panginoon sa buhay na magulit. Darating ang panahon, mga kapatid, sa awat habag ng Panginoon, kung tayo magtagumpay at hindi hihiwalay sa kanyang pag-ibig, darating tayo sa isang napakagandang buhay na kasama ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayo hihiwalay sa kanyang pag-ibig. Kung nandito tayo, huwag na tayo maalis. At kung tayo nandito, kung mo sa mga wala po, pilitin natin silang makabalik. Patanong natin sa kanila kung gaano kahabagan ng Panginoon. Welcome po sila magsipanumbalik sa ating mahal na Panginoon. Yayakapin natin sila. We-welcome natin sila. Dahil sila'y mahal din ng Panginoon. Ngayon, kung sila'y abutin ng Panginoon doon sa kanilang kinalalagyan na wala sa piling ng Panginoon, niligtas natin ang ating buhay. Nakapagpaalala na tayo sa ating kapatid. Hindi na yung sisiya sa ating kamay. Nagpaalala na tayo, kung ayaw nila, hindi na natin kasalanan yun. Ang masama, hindi natin na i-open na manumbalik sila sa Panginoon. Pero samantalang may panahon, nawa po'y maunawaan ng mga tao na sila may bahagi dapat ng paglilingkod sa Panginoon. Ang Kapitulo 21 nagpapakita, una, ang Panginoon sa kanyang kahabagan, siya yung ating showbread. Siya yung ating pagkain sa araw-araw. Sa panahon na tayo nagugutom, andyan ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kabusugan at kapunuan ng ating espiritu o ng ating pananampalataya. God's mercy. Ayon sa kahabagan ng Panginoon, ipino-point back tayo at tinuturo tayo ng Panginoon na tayo ay huwag mahiwalay ng pag-iisip, kundi ipaalala ng Panginoon ayon sa kanyang kahabagan na tayo ay mayroon ng natanggap mula sa Panginoon na kahabagan noon. At ang kahabagang yun ang nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay patuloy na nahahabag sa bawat sa atin. At ang pangatlo, yung deliverance. Kung paano si David ay iniligtas mula sa mga kalaban niya sa Gath. Sa awa ng Panginoon, siya ay nakaalis mula sa kanyang mga kaaway. Tayo sa ating mga problema at pagsubok, dadating ang panahon, tayo ay lilipat mula sa pagsubok, i-deliver tayo ng Panginoon sa isang magandang buhay na kasama ng ating mahal na Panginoon. God's mercy is within us. Sabi po dito mga kapatid, sa huling talata natin babasahin sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, talatang 4. Ito po ay sinulat ni David nang siya po ay napunta sa Gath. 34, talatang 4. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Kung itakot sa gutom, ililigtas ka ng Panginoon. Kung ikaw ay takot laban sa kaaway, ililigtas ka ng Panginoon. Kung ikaw ay takot sa buhay na ito, sa mga bagay na maaaring mong harapin, nandyan ang awa ng Panginoon at ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Muli isang magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid mula sa ating mahal na Panginoong Diyos. Ang pinapakapatid sa bawat sa atin, tayo po ay sama-samang tumitig, awitin po natin ang tinapay na